Magandang araw Pilipinas, magandang araw Soksargen. Welcome sa isang espesyal na edisyon ng Performing and Informing. Hatid sa inyo ng Presidential Communications Office, Philippine Information Agency at Information Coordinating Network o ICONSOX. Sa ngalan ng PCO Acting Secretary Dave Gomez at PIA Director General Catherine Chloe Di Castro, ako si Frian E. Abgila ng Philippine Information Agency Region 12. Makakasama nyo, Engineer Basir M. Ibrahim. RD, ang inyong pagbati po sa ating mga manonood. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone, especially to the Philippine Information Agency 12, our friends from the media, contractors, and civil society organization partners. On behalf of the Department of Public Works and Highways Region 12, I extend a warm welcome to each of you. We are grateful for your presence here today as we share important updates and developments that we believe are of great significance to our community. Your role in informing and engaging the public is invaluable, and we deeply appreciate your time, attention, and continued partnership. RD, kami po ay nagpapasalamat dahil pinaunlakan niyo po ang aming imbitasyon. Alam ko maraming kayong ginagawa this past few days. Kaliwat kanan yung mga meetings niyo. Pero kumusta po ang DPWH 12? Yes, RD Frian. Sa kabila ng mga nagsasabayang meetings at iba pang opisyal na mga lakad, we make every effort to manage our time effectively in the name of public service. So we can serve Soksargen Region at ma-fulfill natin ang ating mga tungkulin at responsibilidad. Ang pagtitipon natin ngayon ay parte ng aming mission. Ipaalam sa publiko sa pamamagitan ng PIA at mga partner natin sa media ang aming ginagawa at nagawa na at mapakinggan ang mga concerns at feedbacks ng ating mga stakeholders. RD, noong nakaraang taon 2024, nakita po natin na talagang busy-busy ang ating ahensya, no? Kumusta naman po yung mga infrastructure projects na na-implement natin last year at may mga ongoing projects pa ba ngayon? Of course, noong 2024, tayo po ay nakapaglaan ng 26.746 billion para sa 828 infra projects. As of June 30, 2025, 674 projects na po ang ating natapos, 245 ang ongoing, at meron pa tayong 33 projects na gagawin. Okay. Pwede ba namin malaman, RD, kung ano yung type ng infrastructure project ang pinakamarami noong 2024? Thank you. Ang pinakamalaking bahagi ng ating proyekto ay ang, of course, road concreting, widening at bridge construction projects na ginagawa natin region-wide. Pangunahing layunin nito ay ang total connectivity ng mga probinsya, munisipyo at iba pang malayong lugar at siyang makapagbibigay ng ligtas at mabilis na biyahe at transportasyon ng mga produkto. Pangalawa rin dito ang mga flood control projects na ang layunin ay gawing ligtas ang mga mababang komunidad o flood-prone areas. Kasama din po ito sa mga kasama din po dito ang mga multipurpose building projects for convenient and efficient delivery of government services. Kumusta naman po yung mga accomplishments per province last year, RD? Base po sa ating physical accomplishment report for the calendar year 2025, ang completion rate natin ng ating mga district engineering offices ay ang mga sumusunod. Cotabato First, DEO in Michayap, Cotabato, 99.07%. Cotabato Second, DEO in Kidapawan City, 87.98%. Cotabato Third, DEO, Kidapawan City, 97.81%. Sarangani DEO in Alabel, 91.34%. South Cotabato First DEO, General Santos City, 89.25%. South Cotabato Second DEO, Coronadal City, 99.31%. Sultan Kudarat First DEO in Isulan,
99.56%. Sultan Kudarat Second DO Libak, 93.64%. At Regional Office, Coronadal City, 88.39%. Gusto din namin malaman, RD, yung mga top performing offices natin dito sa ating rehiyon. Meron bang mga tinanghal noong 2024? Of course, meron tayong top performing offices for the last year. Sultan Kudarat First DO ang number 1 with a total accomplishment of 99.56%. Sinundan po ito ng South Cotabato Second DO dito sa Coronadal City na may 99.31%. At ang Cotabato First DEO in Mitsayap, Cotabato na may 99.07%. Okay, congratulations po sa ating mga top performing District Engineering Office. So, RD, I'm sure maraming gustong malaman, no? Anong ori ng infrastructure ang pinakamarami ngayong 2025 naman, no? At sa ang probinsya ang pinakamaraming may project dito ngayong first semester? Thank you. Regarding 2025, kung mapapansin ninyo, halos parehas lang din ng 2024. Kung ano yung pinakamarami na ini-implement natin. Number 1 dyan, yung katulad ng sinabi ko kanina, number 1 projects is yung priority natin is yung road construction, concreting ng national roads, road widening at bridge construction projects. Ito ay sinusundan din ng, of course, DCMAS 2024, mayroon din tayong mga flood control projects na ini-implement. So, ang kabuuan yan, meron tayong 791 total projects for 2025. Alright. So, talaga makita natin na very busy, talagang abala ang DPWH, no? Lalo na sa ating mga probinsya. So, kumusta naman po ang performance ng ating mga provincial offices? So, sa kabuuan na 791 total projects, 106 na po ang natapos natin. 418 ang ongoing at 328 pa ang gagawin natin. Ito ay nasa 31.08% na po ang ating accomplishment as reported last June 30, 2025. Regarding sa accomplishment per district engineering office natin, sinabi ko kanina, base doon sa June 30 report, ang Cotabato First DO, Mitsayap, meron na silang 33.08%. Cotabato Second DO in Kidapawan City, 42.77%. Cotabato Third DO, Kidapawan City, 29.16%. Sarangani DO in Alabel, 26.11%. South Cotabato First DO, General Santos City, 43.50%. South Cotabato Second DO, Coronadal City, 72.25%. Sultan Kudarat First DO, Isolan, 56.58%. Sultan Kudarat Second DO, Libak, 75.93%. Regional Office, Coronadal City, 10.89%. Okay. Sa ating mga provincial offices, RD, makita natin may mga top performing district engineering offices, no? Sino-sino po ba? Okay, for the first half of 2025, Sultan Kudarat Second DO in Sultan Kudarat and Libak Sultan Kudarat ang number 1 na may accomplishment na 75.93%. Pangalawa ang South Cotabato Second DO na may 72.25% at sinundan ng Sultan Kudarat First DO na may 56.58%. Wow, no? Nakita natin na medyo mataas yung sa may Sultan Kudarat, no? Mayroon may mababa din, katulad yung sa regional office. Parang, paano yun? Bakit magkaiba yung mga ganitong ano? Malaki yung difference eh. Maraming salamat. Magandang punto yan dahil, of course, mapapansin nyo, not only in our region. Ayun, yung palaging na-observe din ng national office natin, na pag ang regional office palaging nandun sa baba. Oo. Kasi, sa bulk ng projects na in-implement nationwide, na-lodge sa regional office natin. Oh. So, lalo na itong for this year, katatapos lang ng election natin, that's one reason na medyo na-delay tayo ng accomplishment is because nagkaroon tayo ng COMELEC ban on the implementation of infra projects.
Pero definitely po, mabibit natin yung deadline. So that's Target natin, maano natin. Of course, that's always our mission. That every time that we implement projects, we will make sure na before the end of the year, we have to beat the scheduled target of accomplishment. So hindi tayo bago dito, halos every year. Palaging at the start of the implementation, medyo huli tayo. Pero at the end of the year, umahabol po si Region 12. Ayos. Okay. So, bago po tayo magpatuloy, atin po munang panoorin ang mga testimonials mula sa mga residenteng nakabinipisyo sa mga proyekto ng DPWH Region 12. Let's watch this. Tabi kami kay ang dalan naglapat kag mapos gid sa amon nga mga farmers. Kamo gid salamat. Ako kay nakatabang ang project sa DPWH dire kay safety among kalitang diri layo sa slide kay magkilid mo diri sa una. Salamat unta ko sa DPWH sa ilang project. Ako kay nakatabang sa mga diri nga silinti. Dali na lang ang pagpangumpra kay okay na ang among dalan. Salamat sa inyong proyekto. Pasalamat ako sa DPWH sa pagpalapad sa among dalan. Nagpasabot lang kini nga progresibo ang among lugar. Wala pag yun may inani nga kasada. Ang among kasada, murag turuggan yun tinuod lang, maglisod may pagawa sa amo ang mga produkto. Padulong may granso, mga yabo pang bugas na mo tungod sa kadanlog ug mag-ulan. Karon pasalamat bigda ko kaayo sa gobyerno nga ngabot sa amo. Daghang salamat sa taga DPWH ug sa atong panggobyerno karon. Tungod sa ilang project sa DPWH, mas accessible ang among produkto o layo po sa disgrasya. Panahon sa mga emerhensya, dali lang may makaabot sa poblasyon. Salamat, DPWH. Salamat sa gobyerno sa DPWH nga na-improve sa amo ang lugar nga maayo ang mga produkto nga nagapagawa sa dado. Madamo gid nga salamat sa DPWH gid.
kay murag nauna po siya diri trabaho. Salamat DPWH. O mas okay kayo nga gibutangan siya. At least nga layo sa ato sa Gasgasya. Maraming salamat sa DPWH sa Region 12 nga nabutangan sa Sula Island. Yan po, ating pong palakpakan ng DPWH sa kanilang mga walang sawang serbisyo sa ating rehiyon. Ano? So ngayon po ay dumako tayo sa ilan pang katanungan na tungkol sa inyong mga proyekto, RD. No? Yun po, matunog po sa ngayon sa social media for the past few weeks, no? Ang usapin tungkol sa flood control projects. No? Dito po sa Rehiyon 12, ano po kayong mga konkretong hakbang, no? Na isinasagawa ngayon ng DPWH Region 12 upang mapabuti ang mga proyekto sa flood control, ano? Lalo na sa mga lugar na madalas bahain gaya ng lungsod ng Coronadal, no? So, at iba pang critical na bahagi ng ating rehiyon. RD. Okay, thank you very much, Director Frayan. That's a very challenging question kasi tama po na for this past few days or a week ago, ang issue natin nationwide, not only in our region, is yung regarding flood controls. As far as I'm concerned, sa Region 12, we always submitted the proposal. Of course, we based on the conducted surveys and investigation on how we are going to prioritize the project. Kasi nga, itong flood control, because of the limited funds also na nakukuha natin, hindi lang tayo sa Region 12, maliit yung na-allocate. So, we make sure na lahat ng naibibigay na pundo sa atin ay nailalagay natin doon sa kung saan yung mga pinaka-priority na areas, lalo na yung mga low-lying at saka flood-prone. Although, malaki yan kasi kung titingnan mo yung mga major rivers natin, hindi ka agad-agad ma-implementa natin ng one-time, big-time ticket projects. So, because of the limited funds na naibibigay, tinitingnan natin na may lagay natin doon sa kung saan may mas priority or sa mas critical na areas so that we can make use of the flood controls that we are going to implement na maproteksyonan yung mga communities natin. Ano? So regarding naman dito sa Coronadal, ganun din, basta saan yung mga flood areas, doon natin tinututok yung mga proyekto na mas kailangan nila. Although year by year, nagsasubmit naman tayo ng mga karagdagan na proposal pa. So hopefully, we can complete this in the coming years pa. So makakaasa po kayo na yung mga issue ngayon sa ating rehiyon, sinisiguro po natin na yung sinasabi nila dyan na quality implementation, although we have to beat the timelines, but pinaka-importante dyan is our implementation is properly supervised based on specifications. Ano? So, ngayon, marami nang nagtatanong din, bakit hindi din mawala-wala yung flooding? Kasi nga itong flooding natin, if you try to observe, hindi lang po flood control projects ang makakasolve dito. We have to have a holistic approach na pati mga tao, tayong mga stakeholders natin, magtulong-tulungan tayo dito na sa even yung tamang pagtatapon ng mga basura natin kasi this is a contributory to the flooding in every area. No? Basura talaga. Ganun po. Kahit sa Metro Manila, RD, no? Yeah. Nakita natin. Sa Metro Manila kasi, kung mapansin nyo, nag-desilting sila. Mostly na na-desilt doon is mga basura din. So we also need the support of the public na disiplina ang kailangan natin. Ano? May nakita pa ko doon na may sofa pa na nakuha nila. Grabe. Okay. Madako naman tayo sa ibang infrastructure project, RD. Ito pong Coronadal City Diversion Road, no? Yeah. Meron tayong diversion road dito sa ating lungsod. Maaari po ba nating i-explain kung ano na yung status ng proyekto at paano po ito makatulong sa pagpapabuti ng daloy ng trapiko sa ating lungsod at pag-unlad ng ating ekonomiya dito? Thank you. Actually, ito yung isa sa pinakamagandang project na ini-implement natin. Kasi nga, napansin nyo, lalo na dito sa being the regional center itong Coronadal City,
masyado ng traffic sa mga major roads natin. So ito yung ginagawa natin na in-implement ng district office natin na may halagang 72 million na bypass road project. Ito ay dadaan sa Barangay Paraiso, Sanitary Landfill sa BGMP office, din sa Barangay Mambukal, Barangay San Isidro, Porok Guadalupe, at lalabas ito sa Carpenter Hill National Highway. Kasi speaking of bypass, pag sinabing bypass, ito para maintindihan ng mga listeners din natin, ang bypass is from a national highway, lilihis lang siya, pero babalik din sa national highway natin. So definitely, this will address traffic congestion in the city. Pag natapos yan, na mabilisan ng travel nung manggagaling sa Banga, hindi na din dadaan sa city proper ng Coronadal. At definitely, it will also reduce their fuel consumption kasi nga parang naging shortcut din yung daan nila. Ayun po. Magkano po itong proyekto na ito, RD? Ito ay nagkakahalaga ng, initially, mayroon silang in-implement ngayon na 72 million. So as of now, mayroon silang positive slippage na 7% as submitted, as reported in June 30, 2025. Na nasa 39.79% na ang natapos nila. Sa ito ay ang 72 million ay makakatapos ng 1.22 kilometer road with shoulder of 1.5 meter on both sides, including line canal and box culvert, and of course mayroon ding konting slope protection. At hopefully matatapos ito within this year, no? So ang target nila is nagsimula ito last February, and hopefully this can, as per target plan, matatapos po ito by November 2025. Ayun, so pwede natin yan ma-expect ngayong taon na to pala. Okay. Sige, good news po ito sa ating mga motorist na papuntang Banga, Surala, Santo Niño. Going to Jensan, no? Okay, ayos. Sana meron din yung sa may Tacorong din. Banda. Pero ba? RD, let's talk about projects naman sa LCAC projects naman natin pag-usapan. Yung anti-insurgency projects. Isa yung na-identify itong Magpet to Davao City Road. Ano po yung status nito? Okay, thank you. Actually, ito nag-come up itong project during the series of meetings na ginagawa ng council natin sa ILCAC na tayo po ay palaging regular member dyan. So, nagkaroon po tayo ng proposal dyan na construction ng Magpet, Pangauan, Dun Panaka, papuntang Davao City via Salaysay, Indauhong, Balamasawang, Tulumundaw, Junction, Bukidnon to Davao Road. Nasa Cotabato, Magpet po ito, in North Cotabato. Ang 3.75 kilometer will be added to the previously completed 7.98 kilometers. Ang 46.33 kilometer road connecting Region 12 to Region 11 will open new options of travel between regions, reducing travel time for the public. All right. So, kapansin-pansin po, RD, dito sa ating rehiyon, ang patuloy na pagdami ng ating mga center islands, no? So, kaugnay po ng mga road safety measures, ano po ang standard ng DPWH pagdating sa paglalagay ng center islands, no, sa mga national roads natin? Of course, safety is always our priority para sa mga motorista, commuters, pedestrians, at tayo mismo na gumagamit ng kalsada. Ito po ang purpose ng ating mga center island. Nakaka-proud po kasi ang lawak ng kalsada sa South Cotabato. Maamis ang mga bisita natin from other regions dahil din sa lapad ng ating kalsada. Mayroon na tayong 6 to 8 lanes. Grabe. Mas lalong bumibilis ang takbo ng mga sasakyan at naging cause din ng aksidente. Kaya ang paglalagay ng mga center island sa mga 6 lane roads will enhance, of course, safety and traffic management. In order to avoid collision ng mga sasakyan on the opposing traffic flow, and ito ay makaka-reduce din ng, it will also reduce mga accident ng mga tumatawid sa daan. Kasi mayroon tayong nilalagay dyan na safe refuge. Kumbaga, kung tatawid yung mga mamamayan natin, mayroon silang safe refuge sa gitna
na parabantayan uli yung sa kabilang flow. So definitely it will address safety. Pero kung mapansin nyo lang, sabihin natin, ano bang standard ng DPWH as Yun. far as these projects? Ano? Iba-iba kasi yung design So, yeah. per town o per Tama. area. I'm expecting that you will ask that one. Ano? Mayroon kasi tayong napansin dyan sa General Santos, dito sa Pulumulok. Sabi nila, bakit malawak ito? At dito sa, napansin niyo itong mga lately na in-implement natin dito sa Barrio 8, sa Coronadal, medyo pinaiksian natin yung binawasan natin yung width. Oo. So, ito po ay lahat na ito ay based on DPWH standard. Noon, sinasabi, bakit malawak? Sabi ko nga, kung napunta kayo ng Manila, makikita niyo sa Rojas Boulevard, baka mas malapad pa yung Center Island doon. So, ibig sabihin, this follows standard of the DPWH. But as we go on with the implementation, siyempre, ito yung isang rason na nandito tayo ngayon so that we can also get the comments of the motorists and the public na kung kailangan natin baguhin ng disenyo, babaguhin natin na kung saan natin makita na mas maganda siya. So this time, meron natin yung pinalabas na Regional Office Order instructing all the DOs, all the implementing offices to follow the same design. Kasi nga, well appreciated ng mga citizens natin within lahat na nakakita. So, they appreciated that kind of design. So, hopefully, we can adapt this kind of design. But sabihin ko ulit, lahat yan na in-implement natin, it will always follow standards, specifications of the DPWH. So mag-expect ba kami na more Center Islands ang ma-construct? Pati next year yan, RD? Of course, that's part of our proposal always. Pagka hindi naman lahat ng kalsada, kailangan lagyan. So remember that ang pinaglalagyan lang natin dyan is widen roads. Kung 2 lanes lang siya, ay hindi dapat lagyan dahil that will add again sa pag-construct ng mga national roads natin. So yung mga 6 to 8 lanes lang, no? Yeah, that is advisable to mga 6 lanes, 8 lanes kasi nga, di ba, napansin nyo, kaya maraming aksidente sa Barrio 8 noon dahil yung tumatawid, bigla na lang tumatakbo na wala silang refuge. That's one reason na nilagyan natin yan para bago magtawid sa kabilang lane, doon muna siya sa gitna. So definitely, nung na-implement natin, we are so happy na we were informed that after the completion of that project ay naging 0 accident na. Ayun. Thank you so much. No? So mukhang nauubusan na po tayo ng oras. Gusto mo natin mapagpatuloy yung ating balitagdakan, RD. So wala na tayong oras. Sa muli po, maraming salamat po, RD Ibrahim ng Department of Public Works and Highways Region 12 sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. No? Bilang pangwakas, RD, mensahe po ninyo para sa ating lahat, sa ating mga nanonood. Maraming salamat po, RD Frayan Napkilan. Tama po kayo. Nabitin pa tayo dito sa oras na binigay. Gusto sana natin mapatagal pa, pero dahil sa limited lang yung oras. So, mula sa DPWH Region 12, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa Philippine Information Agency 12 sa pagkakataong ito upang maipakita at maipaalam namin sa publiko ang mga ginagawa at gagawin pa ng DPWH Region 12. Maraming salamat din sa ating mga media partners sa tulong na maipaabot sa amin ang mga feedbacks ng publiko. Dahil ang inyong mga puna ay malaking tulong sa amin upang mas mapabilis namin at maaksyonan ang inyong mga concerns. Sa lahat ng mga nakikinig ngayon, maraming salamat at sana bigyan niyo pa kami ng maraming feedback na mapabuti natin, lalo natin mapabuti ang ating serbisyo sa mga civil society organization, contractors, at mga iba pang bisita na nandito ngayon. Salamat po sa inyong panahon at tulong upang mapabilis at mas maayos naming magampanan ang aming mga tungkulin at misyon. Sa lahat ng aking mga kasamahan at kumakatawan sa DPWH Region 12, mula sa Division Chiefs at sa lahat ng District Engineers, maraming salamat po at mabuhay tayong lahat. Ayun po. Thank you so much, RD Ibrahim ng DPWH 12. Sa ating mga manonood, antabayanan po ninyo ang ating susunod na episode sa araw pa rin ng Martes, sa ganito ring oras. Sa ngalan ni Presidential Communications Office Acting Secretary Dave Gomez,
Philippine Information Agency Director General Catherine Chloe Di Castro. Ako po si Fryan Abkila ng PIA 12. Maraming salamat sa inyong pagsuporta at pagtutok sa aming programa hanggang sa susunod na episode ng Performing and Informing.